Hi, this is Miss Lindsay again and welcome back to this channel. This channel talks about motivations and insights. If you like videos like this, subscribe to this channel. Click mo na rin ang notification bell para ma-update ka in every video na i-upload ko. Today, pag-uusapan natin yung salitang inggit. If you are interested in this video, then stay tuned. Inggit. Ano nga ba ang ibig sabihin ng inggit? Ito yung isa sa mga basura na meron tayo sa sarili natin. Bakit ko sinasabing basura? Kasi nga 'di ba ang basura ay mabaho. Basura ibig sabihin hindi na siya kailangan na i-keep o hindi na siya kailangan na pananatilihin sa loob ng bahay kasi nga basura na siya. Kailangan na siyang itapon. Ganun rin ang inggit. I consider inggit as basura in ourselves kasi kung tutuusin naman talaga, kailangan na walain natin yun. Although, as tao, as human, we are not perfect. Kaya kung minsan nakakaramdam tayo ng inggit or pagkakainggit sa kapwa natin. But then, how to deal with our in-face? Paano nga ba natin madidil yung pagkainggit? Alam mo, ang pagiging inggitera or ang pagkainggit ay nakakasira lang siya sa ating mental health. Maaari din maapektuhan ang iyong puso. Kasi nga, kapag ka naiinggit ka sa isang tao, kung minsan at hindi mo alam kung paano i-deal ito, maaaring magagalit siya sa isang tao. Like for example na lang, kapag ka ang tao naman, may mga tao kasi kung minsan showy sila sa mga bagay na meron sila. Like for example, parang sinasadya nila na mag-post sa social media para may pagmayabang. Ngayon, ikaw na wala, na laging nakapanood ng mga post nila, edi sasabihin mo na, naku, feelingera. Parang ganoon. And then magkakaroon or magkakapagbitiw na tayo ng mga salita, although hindi natin sinasabi, pero nasa isipan natin at hindi natin namamalayan na nagde-develop na tayo ng pagkainggit. How to deal with our in-face? Number one is you have to motivate yourself. Pag halimbawa nakikita mo yung iba na umusad sa buhay, o di kaya naman nakita mo yung iba na nagkaroon na ng mga achievements sa buhay nila, then you have to motivate yourself na darating din ang panahon na ikaw naman ang magkaroon ng mga bagay-bagay na wala ka man ngayon, pero magkakaroon ka din at kailangan mo din itong pagsikapan katulad ng iba. Number two is that you have to improve yourself. Kung nakikita mo na ang iba ay nagsucceed sa buhay, ang iba ay nagkakaroon ng mga bagay na gusto nila, maniwala ka na kaya mo din gawin iyon. So, you have to improve yourself nang sa ganon, makapag-focus ka sa sarili mo at hindi nakafocus ang mata mo lagi sa kapwa mo. Sabi nila, malalaman mo ang taong inggit sa'yo kapag ini-imitate ka niya or kapag may mga bagay kasi sila na nakikita sa'yo and then alam nila na wala sila, kung kaya pilit nila na ginagaya ka or pilit nila na ini-imitate ka. Yun nga lang, hindi ka nila pwedeng gayahin kasi sabi ko nga, tayo ay may iba't ibang personalidad. We have our own uniqueness. So, kung kaya hindi natin dapat kinakumpara yung sarili natin kapag kasi busy ka sa sarili mo kung paano i-motivate ang sarili mo, busy ka sa sarili mo kung paano i-improve yung sarili mo, then may iiwasan na titingin ka sa iba. You have to motivate yourself, and then number two, you have to improve yourself. If you want videos like this, then you can subscribe to this channel. Click mo na rin ang notification bell para ma-update ka in every video na i-upload ko. Thank you for watching.